Pero ito yung pag-uusapan natin, pansamantalang mawawala ang impeachment laban kay Sara Duterte, Vice President. Ganito po yun. Nagdesisyon ang Korte Suprema. Ang desisyon ng Korte Suprema, unconstitutional ang impeachment. Okay? Yan. Labag sa saligang batas ang impeachment. Okay? Pangalawa, itinuturing ng Supreme Court na yung tatlo na mga impeachment complaint na inarchive ng Kongreso ay may tuturing pa rin yan ay kasama sa bilang ng impeachment against Sara Duterte. Yun po yun. Kasi inarchive eh. Pero ang major decision ng Supreme Court dito, lumabag sa saligang batas yung proseso. Dahil lumabag sa saligang batas dun sa 1-year ban or isa lang na impeachment complaint sa isang impeachable official katulad ni Sara Duterte ang dapat na pag-usapan sa loob ng 1 taon. Ayan. Malinaw Okay? Dahil dyan, proseso ang sinabing illegal, labag sa saligang batas. Yung article of impeachment, mga ebidensya at yung kaso, hindi pinakialaman ng Supreme Court. Malinaw yan Hindi sinabi ng Supreme Court na illegal yung article of impeachment. Yung 7 mga ebidensya at kaso at anumang ebidensya at yung 7 kaso, hindi sinabi ng Supreme Court. Hindi niya pinakialaman yun. Hindi sinabing legal or illegal. Malinaw yan Ang sinabi lang, proseso. Hindi pwede ang 4 o higit sa isa na impeachment sa loob ng 1 taon. Yun ang labag sa saligang batas. Ayon sa Korte Suprema, 13-0. Unanimous decision. Yun po yun Baka ako nagkakalinlangan kasi minanlilin lang ng mga vlogger, minanlilin lang ng mga kaalyado ng Duterte. Nagpipiesta na sila, akala tapos na ito, akala wala ng pag-asa. Hindi po, nagkakamali sila. Nagkakamali sila. Kung bakit? Kasi ang linaw ng desisyon. Actually, after 7 months, pwede na uling i-file ang impeachment against Sara Duterte. Pagdating ng February 6 or 2nd week ng February ng 2026, 6 to 7 months na lang. Tuloy na naman, may bagong impeachment. Kasi nga, ang sabi ng Korte Suprema, yung proseso lang naman ang bawal at illegal, unconstitutional. Yung ebidensya, article of impeachment, di umani kasalanan o ginawa ni Sara, hindi yan pinakailaman. Kaya buhay pa rin. Kaya nga sabi ko nga, pansamantala lang dun sa isyong yon. Pero ito ngayon, kahapon mo kasi nanonood ako at nakikinig. Hindi ako nakipagsabayan sa balitaan kahapon. Ganun ako style. Hindi ako nakikipag-unahan, hindi ako nakikipagsabayan. Inaaral ko muna ang mga punto de vista o punto ng mga paliwanag at opinyon ng maraming sektor. Ngayon, nag-react ang ilan o marami. Parang hindi matanggap ng Kongreso ang nangyari. Yung iba naman tumatanggap. Itong Senado ngayon. Kasi may mga senador na nagsalita na tulad ni Secretary Joel Villanueva at Ma'am Aquino, kailangan daw ituloy ang impeachment. Hindi daw dapat nakialam ang Korte Suprema sa trabaho ng Senado. Wow! Matindi yun. Hindi daw dapat nakialam at dapat daw ang masunod impeachment court ang mga senador. Kasi ito ang punto nila. Nagsimula na ang impeachment. Nagkaroon na ng panunumpa ng mga judges, nagkaroon na nga po ng initial na usapan. So nagsimula na, nagkumbin na yung impeachment court. Kaya meron ng jurisdiksyon, meron ng obligasyon, merong karapatan ang mga senador sa ilalim ng saligang batas. Yan ang punto nila. So may debate ngayon dyan. Ibig sabihin, hindi sila susunod sa Supreme Court decision. May problema tayo. Pag sinabi ng Kongreso, dumaan kami sa proseso. Hindi kami naniniwala, hindi kami dumaan sa proseso. Kasi ang sinasabi, doon sa decision ng Supreme Court,
hindi daw dumaan sa public hearing, parang ganon, at hindi daw nabigyan ng pagkakataon ang impeachable official like Sara Duterte na, maipagtanggol ang kanyang sarili doon sa Kongreso, kasama sa proseso. Totoo yun, kasama sa proseso yun. Pero, baka nakalimutan ng Korte Suprema, mayroon din pong sinasabi at kapangyarihan ang Kongreso na kapag nakuha ang enough number, 1/3 signatory endorsement ng complaint or impeachment, hindi na kailangan ng public hearing. Hindi lang ho 1/3 215 congressman ang nag-endorse, kaya hindi na kailangan ng public hearing ng Committee on Justice. Yan ay legal at yan ay karapatan ng Kongreso. Hindi yata nakita ng Supreme Court yun. Ang sinasabi ng Korte Suprema, hindi yung pinagbigyan si Sara Duterte ipagtanggol ang sarili sa Kongreso. Kaya mayroon pang isang problema technical at legal doon. Pero paano nga yung prinsipyo ng Kongreso na meron kaming karapatan? Dahil sa lalim ng batas, 1/3 signature, 1/3 endorsement, nag-i-endorso, pwede nang i-transfer ang article of impeachment. Ganon po ang dating. Ako, Sir Mike, ewan lang ba natin kung bakit po itong mga bobong DDS ay mukhang nagsasaya sa kanilang nabalitaan patungkol po dito sa impeachment trial ni Sara Duterte na sinabi po ng Supreme Court na unconstitutional, labag sa batas. So ang labag lamang po sa batas ay yung proseso. Pero hindi po sinabi na si Sara Duterte ay wala talagang kasalanan. Hindi sinabi ng Supreme Court na si Sara Duterte ay hindi dapat parusahan o panagutan ang kanyang ginawang paglulustay sa pera ng bayan. Kasi yung ibang DDS ang kino-comment o nakita ko, meron na isang nag-vlog. Ito lamang daw isang katibayan na si BP Sara ay ginigipit lamang daw ng Kongreso. Pinagtripan lamang daw. Talagang pinuntirya. At wala daw po talagang kasalanan si BP Sara. Sus Marios, paano ba namang... Alam nyo, kapag sinabing DDS, bobo. Pero pag pag naman sinabihan mo talaga sila ng kabubuhan at mga kabubuhan yung kanilang ginagawa, nagagalit. Diba? Pakinggan nyo yung balita. Basahin ninyo yung mismong statement o yung papeles na inilabas ng Supreme Court. Diba? Kasi ito po yung kumbaga napakadaling bilugin ng ulo ng mga DDS. Kapag merong naglabas ng balita na pabor kay BP Sara, itotodo nila ang issue na yan, i-hype nila, paiinitin nila. Ngayon may magko-comment. Nakalagay kunwari, diba? Labag sa batas ang impeachment ni Sara. Susunod, may magko-comment niyan. Ibig sabihin niyan, wala talagang kasalanan si BP Sara. Yung Bobo 1, yung Bobo 2, tapos yung Bobo 3 magko-comment. Talagang ginigipit lang si BP Sara ng gobyernong BBM. Susunod nga si Bobo 4. Magko-comment. Dapat nating singilin si PBBM sa ginawa niyang panggigipit kay BP Sara. Alam niyo, yung issue lang naman, sinabi lamang ng Supreme Court na ang proseso o yung one year rule, 1 year bar rule sa impeachment, yun ang hindi nasunod. Ngayon, umabot na sa punto na ang parang gusto na nila si PBBM na ang kanilang ipa-impeach. Ano ba naman? Grabe naman yan, ang ganyang mga kabobohan. Nakakasuya no? Kasi alam nyo po, ito yung dapat na talagang pigilan o pigilin ng mga ahensya ng gobyerno, mga law enforcement agency, yung mga ganitong ka-fake newsan. Hindi porke sinabi ng Supreme Court na unconstitutional ang impeachment trial, ang ipapakalat na po ng mga DDS ay walang kasalanan si Sara. That's very wrong. Maling-mali yun. Hindi po yun ang konteksto na inilabas ng Supreme Court. Ang sabi pa nga ng Supreme Court, hindi hindi nito mapipigilan ang kahit anong korte
Sa akin pagkakaintindi hindi nito mapipigilan ang mga korte na i-absuelto si Sara sa mga kaso na kakaharapin niya. Meron pa rin po siyang kumbaga pagkakataon na makonvict kung ito po ipasa na sa kumbaga isampa na ang demanda sa mga korte, siguro sa Ombudsman o Sandigan Bayan, para po malites etong si Sara Duterte sa criminal case niya nakakaharapin dahil nga po sa pandarambong. Pero doon sa impeachment trial, kasi sa impeachment trial naman, ang nais lang naman na ditong malaman ay kung meron pa siyang karapatan na mag-stay sa kanyang pwesto, mag-stay sa kanyang pagiging vice-presidente. Yun lang naman ang tinatalakay dito sa impeachment. Pero bukod pa yung mga kakaharapin niyang kaso sa Ombudsman o Sandigan Bayan na may kinalaman sa kanyang pagnanakaw sa Kaban ng Bayan. Kaya sana yan ang maintindihan ng mga DDS. 'Di ba? Kung hindi man matuloy ang impeachment trial, pwede pa rin si Sara na malitis sa mga korte sa proper forum para po makita o matignan kung eto bang si Sara Duterte ay dapat bang makonvict or maabsuelto sa kanyang ginawang pandarambong. Titignan ng mga ebidensya sa ibang korte yan. Ang impeachment court, iba. Ang eto nga sa kanyang mga pagnanakaw o may mga ebidensya ng kanyang pagmalversation ng public funds, iba pa yun. Impeachment trial para lamang tignan or i-trial kung siya ba ay may karapatan pang manatili sa kanyang pwesto, at ang ombudsman o etong Sandigan Bayan, eto naman ang maghihiring kung si Sara Duterte ba ay merong criminal liabilities sa kanyang ginawa na pagnanakaw sa Kaban ng Bayan. Kapag napatunayan na siya nagnakaw sa Kaban ng Bayan, edi siya'y makukulong. Pero kung siya naman ay walang kasalanan at malinis ang kanyang konsensya at siya po ay mapatunayan na wala talagang kasalanan, siya po ay maabsuelto at mananatili pa rin siyang makakapagsilbi sa bayan as Vice President. Ganun lang yun. Basic lang yun. Mga DDS ang bobobo. So lahat may punto. Kaya nga sinasabi ko, para walang away, pansamantala lang po na wala. By February next year, 7 months na lang, meron naman bagong impeachment. Pero kung hindi irerespeto ng Kongreso at Senado itong desisyon ito ng Supreme Court, meron tayong crisis. Baka magkaroon ng constitutional crisis. Problema yan. Problema pag constitutional crisis. Mag-aaway ang judicial body at mga legislator. Matindi po ang epekto niya sa taong bayan at sa demokrasya. Yan ang dapat pangalagaan. Sino ang mag-giveaway dito? Magsusunod-sunuran lang ba ang Kongreso at Senado sa Supreme Court? Magmamatigas ba ang Korte Suprema sa isong ito? Wow! Yan ang mga tanong. Pag nagbanggaan ang Philippine Congress, both Congress and Senate, at ang judicial body, may problema ang bansa. May problema tayo. Ito pa yung isang paparating na hindi ko naman sinabing gagamitin, pero pwedeng pasimpleng gamitin ng mga mambabatas. Pagdating ng August, after SONA sa Monday, isusumiti na ang proposed budget ng buong gobyerno, Executive Department, Judicial, lahat ng buong gobyernong national for 2026 national budget. Dadaan sa Kongreso at Senado yan. Pati budget ng judicial body, pati budget ng Supreme Court, dadaan sa Kongreso at Senado. Paano? Pag inipit ng Kongreso at Senado ang budget ng Supreme Court, huwag naman sana halimbawa binigyan ng piso budget, hindi inaproba ng proposed budget ng judicial dahil sa hindi nila matanggap itong minali sila. Halimbawa lang, o away na talaga ang Philippine Congress at judicial body. Isa yan sa malaking problema ng bansa. Isipin mo kung ang Supreme Court mawala ng budget sa 2026. Halimbawa, mangyari yun dahil
halimbawa gawin ng Kongreso dahil nga po dito sa minali ang kanilang trabaho at pinakialaman ang kanilang trabaho. Mabigat siya. Paano gagalaw ang justice system? Paano gagalaw ang Supreme Court kung walang budget? Pero iulitin ko, pwede pong gawin ng Kongreso yan. Pwedeng gawin ng Senado yan. Kung ma-justify nila sa kanilang sarili na hindi dapat bigyan ng pera ang Supreme Court dahil sila pinakikialaman. Kung ang dating sila pinakikialaman sa trabaho dito sa desisyon ng proseso ng impeachment. Kasi nga po nagsimula na. Kung itong impeachment na ito ay nasa Kongreso pa o katatransfer lang sa Senado at hindi ginalaw ng Senado, wala pang problema eh. Ginalaw na ng Senado, di ba? Nagpanumpa na, nag-resume na, itutuloy na nga lang sa after SONA eh, 20 Congress eh. Yun ho malaking. Kaya pinapaliwanag ko sa inyo yung mga punto na pwedeng mangyari. Pero ulitin ko, babalikan ko yung title natin, pansamantala lang ang pagkawala nito. Pagdating ng February 2016, 2026, umpisa na naman yan. Dahil wala naman nung sinabing illegal sa article of impeachment. Proseso lang kung pinagdesisyonan ng Supreme Court. Ngayon, ang ating aabangan ay ilang bang senador ang maninindigang huwag kayong makialam sa trabaho namin. Constitutional duty namin bilang mga senador. Nag-umpisa na kami, nag-umpisa na ang impeachment court. Supreme Court, huwag kayong makialam. Matutuloy namin ang trial. Ilang kayang senador ang magagawa nun? At pag majority ng senador nagdesisyon ng ganon, aba, walang magagawa ang Supreme Court yan. Hindi kayang pigilan ng Supreme Court ng mga senador pag pinanindigan na sila ay meron ding power and authority. Constitutional duty, nasa batas naman yon, na sila ang dapat mag-decide sa impeachment, not Korte Suprema. By matindi yan. Matindi po yan. Kaya pagka nanindigan ng Philippine Congress, sinabi natin, isa naman kasi ang Kongreso eh. Upper and lower. Mataas at mababang kapulungan. Isa ho ang Kongreso. Congress at Senado, isa yan. Yung kapangyarihan ng mga yan, kaunti lang ang pagkakaiba. Pero Philippine Congress versus Supreme Court, by matindi. Ano ang gagawin ngayon ng Malacanang? Mananahimik lang ba ang Malacanang? Hindi ba makikialam Malacanang? Aba, kailangan pong aralin. So ito pong nangyaring ito, isang very educational, napaka-interesting topic, napakahalagang topic sa atin. Huwag na kayong magsuplado, huwag na kayong maging ibaliwala nyo ito. Dito po nakataya ang demokrasya, saligang batas ng ating bansa. Sino ang ating susundin? Sino ang dapat manalo rito? Karapatan ng taong bayan, karapatan ng Philippine Congress, o karapatan ng Korte Suprema? Iyan na po ang sitwasyon ngayon. Pero ulitin ko, naiintindihan ko ang proseso, naiintindihan ko ang nangyari, pansamantala lang ito. Ang pagkawala, magpapatuloy pa rin po ang impeachment. Hindi naman mawawala yan ang tuluyan. Kasi yung alleged corruption, pang-aabuso sa kapangyarihan, betrayal of public trust, nandun pa rin. Hindi ho yung ginalaw ng Supreme Court. Ayan, malinaw. Marami pang isa dyan. Ano po ang inyong masasabi? At least na ipaliwanag ko na po sa inyo. Huwag lang ho maging masyadong emotional. Huwag kayong padala. Maraming mapanlinlang na mga nagsasalita ngayon. Especially yung mga makasara Duterte at mga maka-Duterte group. Natural lang kailan sasabihin para silang nagpipiesta na. Akala panalong-panalo na. Hindi. Pansamantala lang yan. Hindi yun magtatagal. Mananaig pa rin ang katotohanan, karapatan ng taong bayan, at ang saligang batas. Pag halimbawa, tinanggap ng Kongreso at Senadong nagkamali sila, di kukorek lang nila. Tuloy na ulit. Kung hindi naman nila tanggapin nagkamali sila, okay na ito. Kaya ako bilang political blogger at traditional na media sa tagal ng panahon, tayo po magpapaliwanag nito. Ipapaliwanag natin sa abot ng ating kakayanan, pero aking pakiusap sa inyo, inyong pakinggang mabuti at aralin. Huwag kayong padala sa emotional ng pagpapaliwanag ng iba or kaya sobrang bias dahil Duterte sila. Ang piling sila'y nanalo na. Ang piling tapos na ito. Ang piling ay wala na ang lahat. Sila na ang siga. Sila na ang nagtagumpay. Never mangyari yan. Hindi pa final ito. Hindi pa tapos ito. Madali sabi. Okay? Halinaw yan? Anyway. Yun nga po, Sir Makabe, alam nyo, itong mga DDS, nagsasaya sila sa isang maliit na bagay. Pero hindi nila nakikita yung napakalaking dagok sa kanilang komunidad, sa kanilang community. Katulad ng patuloy pa rin na pagkakakulong ni
nitong si Digong doon po sa Dahig. Bulok pa rin naman sa kulungan si Digong. So wala pong dapat ipagsaya ang mga DDS, 'di ba? 'Yun lang naman ang katotohanan diyan. 'Yun lang naman ang pinaka realidad. Kahit na sabihin natin hindi ma-impeach o si Sara ay hindi matuloy ang impeachment trial, let's say hindi talaga matuloy, may nabago ba sa sitwasyon ni Digong? Wala naman. Bulok pa rin sa kulungan. Andoon pa rin, nagdurusa pa rin sa kulungan itong si Digong. Diba? Kaya walang dapat pong ipagsaya. Ngayon, eto nga sila Senator Villanueva Joel Villanueva, nagsabi na tuloy pa rin daw po ang impeachment trial. At ito po yung vlog ko patungkol dyan. Panoorin po muna ninyo. Doon po sa mga kababayan natin na nagsasabi o nag-aalala na baka hindi na daw matuloy ang impeachment trial. Sabi po dito ni Senator Villanueva, tuloy pa rin naman daw po ang impeachment trial. Ako, sa isip ko, sinabi lang siguro yun ng Supreme Court. Pero, di ba, hindi naman siguro pwedeng utusan ng Supreme Court ang Senado na huwag ituloy ang impeachment trial. Dahil, wala namang kautusan. Buti sana kung sinabi ng Supreme Court na unconstitutional yan, hindi nyo pwedeng ituloy. Pero, ang sinabi lang ng Supreme Court, unconstitutional yan. Pero pwede pa rin ituloy. Ngayon, kapag tinuloy yan ng Senado, dyan na magkakaalaman talaga. Kasi nga po, kaya pinipigilan ang impeachment trial ni Sara Duterte. Napakatibay po ng ebidensya laban kay Sara. Napakatibay po. At sabi nga ng mga prosecution, sabi ng mga abogado, sabi ng mga congressman, kapag nakita nila ng mga senador daw ang ebidensya dito sa impeachment trial ni Sara Duterte, yung ebidensya ng pagnanakaw, paglulustay ng kaban ng bayan ni Sara, maiiba daw ang kanilang pag-iisip. So ito po yung balita patungkol sa sinabi ni Senator Villanueva na tuloy pa rin sa kabila ng desisyon ng Supreme Court, tuloy pa din po ang impeachment trial. Sir, ano ba ang ipinunto ni Senador Villanueva kaya sinabi nito na maaari pa ring tumuloy ang impeachment trial kahit may decision na ang Supreme Court? Jun, sui generis ang impeachment court. Ibig sabihin, unique, natatangi at may sarili itong uri o description. Ito ang nilinaw ni Senador Joel Villanueva kasunod nga ng paglalabas ng desisyon ng Supreme Court na unconstitutional o labag sa saligang batas ang naisampang impeachment case kay Vice President Sara Duterte. Paliwanag ni Senador Villanueva, nangyari na ito dati sa impeachment case ni former Chief Justice Renato Corona, kung saan pinagbotohan anya ng mga senator judge kung susundin nila ang desisyon ng Korte Suprema kaugnay ng impeachment trial sa dating Chief Justice. Giit ni Villanueva, nasa impeachment court pa rin ang desisyon. Supreme Court made that decision or not, the impeachment court will proceed. Will proceed. So I'm sure someone will raise it during the impeachment proceedings. For sure, someone will raise it. Diba? So, but we are sui generis ang impeachment court. So we will proceed. So these are all questions that will be raised, diba? With the decision of the Supreme Court. Will the impeachment court submit to the decision of the Supreme Court? Ayon naman kay Senador Vicente Tito Soto III, bilang miyembro ng impeachment court, mas gusto niyang marinig kung ano ang masasabi ng House of Representatives. Gayunman, hindi niya rin anya masabi kung may mangyayaring impeachment trial at pag-aaralan din niya ang payo sa kanya ng isang legal luminary kaugnay ng issue. Merong nag-a-advise sa akin na pwede raw namin i-disregard, pwede i-disregard ng Senate yung Supreme Court decision because it tramples over the work of the Senate na kahiwalay. Separate party kami.
So, yung advice na yun, pag-aaralan ko muna bago ako mag-comment. Nanindigan naman si Senador Bam Aquino na dapat ipagpatuloy ang impeachment trial alinsunod sa mandato ng konstitusyon. Nanawagan rin ito sa mga kapwa-senador na agad na magsagawa ng caucus o pagpupulong para talakayin ang desisyong binabaliwalaan niya ang kanilang tungkulin sa saligang batas. Diba? So, yung mga maka-Duterte at yung nagsasabi na talo ang mga maka-BBM o pro-government, medyo napahiya po kayo dyan. Bakit? Kasi nga wala namang pinapahinto na impeachment trial ang Supreme Court. Ang sabi nga ng ating senador, si Villanueva at si Tito Soto, pati na si Bam Aquino, dapat daw matuloy at itutuloy daw. At pwede daw po itong ituloy kung pagbobotohan ng mga senador na matuloy ito. Napakarami pong senador na gustong matuloy itong impeachment trial. Kaya, hindi kayo dapat magsaya dahil pwede talaga na matuloy pa rin ang impeachment trial dahil nangyari na to kay Renato Corona na kung saan sinabi din ng Supreme Court noon na unconstitutional ang impeachment trial kay Renato Corona. Pero si Renato Corona na-impeach pa din kahit sinabi yan ng Supreme Court. So, pahiya kayo ngayon. Huwag kayong magsaya. Tama po, Ate Cor Salcedo, August 4 po ang impeachment. Ang umpisa ng impeachment. Naniniwala ako na dapat matuloy yung impeachment trial. Yung mandato, tungkulin at kapangyarihan na nakasaad sa saligang batas ay nasa Senado at walang iba. Handa na kaming dinggin ang lahat ng ebidensya para makapagdesisyon ng patas bilang mga hukom, kaya dapat ituloy na yung impeachment trial. Nagpahayag naman ng pagkadismaya si Senador Risa Ontiveros sa biglaang pagpigil ng Korte Suprema sa pagdaraos ng impeachment trial laban sa Vice Presidente. Ngunit malinaw din naman anya na sinasabi ng Supreme Court na hindi nila pinapawalang sala si VP Duterte at maaaring ma-file ang impeachment complaint sa susunod na taon. Ngunit ipinagtataka nito kung paano nalabag ang one-year ban rule. Ngayong isa lang naman anya ang kaso na iniakyat sa Senado ayon na rin sa desisyon mismo ng Korte Suprema sa Gutierrez versus House of Representatives. Welcome naman kay Senador Jinggoy Estrada ang desisyon ng Supreme Court. Anya, isa itong paalala na lahat ng mga hakbang sa pagpapanagot ng mga public official ay dapat nakaangkla sa legalidad at due process. Kaugnay nito, bilang co-equal branch ng pamahalaan, dapat anyang sumunod ang Senado sa desisyon ng Korte Suprema kahit na itinuturing na isang political process ang impeachment proceedings. Ayon naman kay Senador Francis Kiko Pangilinan, bagaman hindi pa nito nababasa ang desisyon, mukhang isinasantabi ng SC ang legal principle ng presumption of regularity ng mga aksyon ng co-equal branch. Bagaman kailangang igalang ang Korte Suprema, napapaisipan niya siya kung ganito rin ang magiging pasya ng SC kung sinunod ng Senado ang saligang batas kaugnay ng pagsasagawa ng trial forthwith noong Pebrero. Para naman kay Senador Amy Marcos, dapat igalang at respetuhin ang desisyon ng Korte Suprema. Nanawagan rin ito sa mga kasamahang senador na magtrabaho at atupagi ng kapakanan ng mamamayan. Naglabas rin ang pahayag si Senador Ronald Bato de la Rosa sa pamamagitan ng isang social media post. Anya, noong magmosyon ito na i-dismiss ang impeachment complaint kay VP Sara, guided o may patnubay ng Holy Spirit siya, katulad lang ng paglalabas ng pasya ng SC na unconstitutional ito. Bagaman nalulungkot si dating Senador Franklin Drilon, sinabi nito na hindi na dapat isagawa ang impeachment trial. Diba? Siyempre mga kaalyado yan, diba? Si Amy, etong si Bato, mga kaalyado yan, si Jinggoy. Siyempre sabihin nila, igalang ang Supreme Court. Hindi naman binabastos ang Supreme Court separate body po ang Supreme Court, separate din po ang Senado. May sarili pong pag-iisip at entidad ang Senado. 'Di ba? So sabihin man ng Supreme Court na unconstitutional itong impeachment trial ni Sara Duterte,
ay wala po silang karapatan o wala silang kapangyarihan para sabihin na ihinto ito. Nasa mga senador pa rin ang huling halakhak o ang huling pagpapasya. Well, magkakaroon ng constitutional crisis kung magawin nila yun. Sa akin, hindi na dapat gawin. At ang Korte Suprema ang siyang magpapasya sa lahat na isyong constitutional. Naglabas rin ng pahayag ang impeachment court kaugnay nito. Ayon kay impeachment spokesperson Attorney Reggie Tongol, wini-welcome nila ang desisyon ng SC. Hinihintay na lang ng impeachment court ang formal na transmittal ng desisyon ng Korte Suprema at iba pang kaugnay na patnubay na maaaring makaapekto sa jurisdiksyon ng impeachment court. June sa ngayon ay wala pa rin namang nailalabas na pahayag kaugnay ng issue siya sa Senate President Francis Cheese Escudero. Yan ang latest dito sa Caloocan City. Balik sa'yo. Diba? So, may posibilidad pa rin po na matuloy ang impeachment trial at may posibilidad pa rin po na si Sara ay ma-impeach. Nasa Senado pa rin ang huling pagpapasya. Sila pa rin ang magdedesisyon, hindi po ang Supreme Court. Dahil ang Supreme Court, gabay lang. Pero, katulad nga po nung nangyari kay Justice Corona. Justice Corona nga ba yun? Ano ba pang, basta kay Corona. Diba? Si Justice Corona noon, nagkaroon ng, kumbaga, decision din ang Supreme Court at sinabi rin na unconstitutional. Pero, na-impeach pa rin si Corona. Kaya nga, yung mga nagsasaya dyan, ng mga DDS, yung mga nagpaparty dyan, ng mga makaduterte, magparty kayo kapag si Digong nakalaya na sa ICC. Kasi nga, malalaman pa lang natin kung itutuloy ito ng Senado sa mga darating na araw. Katulad yan sa August 4. O di kung ituloy ng Senado, walang problema, okay lang. O kung hindi man ituloy ng Senado, okay lang din. Walang problema. Bulok pa rin naman sa kulungan si Digong eh. Diba? Bulok pa rin naman sa kulungan si Digong. Ang masama, kung sinabi ng ICC na kapag hindi natuloy ang impeachment trial ni Sara, papauwiin nila si Digong dito sa ating bansa. Yun ang yun ang malaking katarantaduhan kasi itong mga pinagkakakanan nitong mga bobong DDS na ito. Nagsasaya sila sa ganung walang kakwenta-kwentang bagay. Okay, eto. Teka, nawala yung comment. Okay, sabi ni Tata Malata, nakuha sa kakadelay. Oo nga. Kay Sansan, gawin na lang legal ang pagnanakaw. Walang kwentang mga Senado. Abolish the Senate. Mag-people power na tayo. Naku, wag na people power. Matutuloy yan. Petronia Estigoy, wag muna kayo mag-celebrate mga didilis. Di pa tapos ang laban. Abangan nyo yan. Tama po. Sabi ni Sansan, ICC na lang asahan natin. Kaaruba TV, ayan, shoutout po So ngayon, di ba, narinig natin sa balita, ang mga ibang senador gustong matuloy ang impeachment trial. Yung iba naman, okay lang sa kanila na wag na lang ituloy daw at igalang daw ang Supreme Court. Siyempre, yung mga kampi kay Sara, sasabihin yun, igalang na lang natin ang Supreme Court. Pero, di ba, hindi pwedeng baliwalain ang boses ng taong bayan. 66% ng mga Pilipino ang gusto po na maparusahan si Sara Duterte sa kanyang ginawang pagnanakaw sa mga Pilipino. Separation of powers naman yan. Anong magagawa dyan ng SC? Tama nga. Kasi nga, wala naman tinuturo ang Supreme Court Yours pa, nga? Wala namang sinabi ang Supreme Court na ihinto ang impeachment trial. Hindi pwedeng ituloy dahil unconstitutional. Wala namang sinabing ganun Kaya po hindi dapat magsaya. Walang dapat ipagsaya kasi ang Supreme Court po iba, ang Senado iba. So, nasa Senado pa rin ang huling pagpapasya dyan.
Oy, Moonclive from Maine, USA. Ayan po, hello po. Kaya mga DD-Lis, wag muna kayo magsaya, mga DD-Sheet, mga DD-Ebs, mga kampo ni Digong. Magsaya kayo kapag si Digong umuwi na ng Pilipinas. Pero si Digong, tingin ko, umuwi naman ng Pilipinas, nakagarapon na. Dahil doon na mamamatay yun sa ICC. Doon kayo magsaya kapag si Digong nakauwi na. Kaya lang, paano nyo magagawang magsaya kung si Digong nabubulok sa kulungan? Mga wala kayong napaka-insensitive ninyo. Tuwan-tuwa kayo na hindi matutuloy ang impeachment trial, pero si Digong nabubulok sa ICC? Wow! Nagawa nyo pa talagang magsaya. Kayo talaga ginagamit nyo ng mga Duterte. So, wala pong dapat talagang ipagsaya ang mga Duterte supporter. Dahil po, hindi na bago ang realidad na si Digong ay patuloy na nabubulok doon sa ICC. Diba? Huwag kayong magsaya dahil lang inyong anito nakakulong pa din. Diba po? So, salamat po sa video ni Sir Mike Abe na ating nireaksyonan. Thank you po Sir Mike Abe sa mga information na inyo pong binibigay sa amin. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo, mga tropa pips natin dyan, na mga OFW. Happy weekend. Momo chup chup. Love you. God bless us all. Pilipinas. God first. Oy, MA Pinoy TV at Mike Abe Opinions dito po sa YouTube. Walang fake news kay Sir Mike Abe.